Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika na naman ng ating bansa. No? So ang binyong to ay mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na, ouch, Senator Bongo, isusunod na? Totoo ba mga ito? So yan yung panonorin natin, men. Tingnan natin kasi syempre aware naman tayo or parang marami sa atin yung curious kung ano nga ba yung mga pananagutan ni Senator Bongo. So tingnan natin kung makikita ba natin dito sa videong ilalahad ni sa iyong araw. So bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, ouch, Senator Bongo, isusunod na. Totoo ba mga ito? So, sana malaman natin. Sa iyong araw, Filipino, like, comment, share, subscribe, start. Nakakalungkot ito at bad news para kay Senator Bongo. Malakas pa naman siya sa midterm election survey. Ni Bongo? Ka at itong pag-usapan, mga kaibigan. Actually, nag-top 1 si Senator Bongo ngayon ha. Kaya medyo ano din siya, alarming din siya. Diba? Baka ano naman magamit din siya kontra kin senator kay BP Sara sa impeachment. Garalgal yung boses natin para. Dahil umano sa paggamit sa pwesto at impluensya, inireklamo ng isang dating mambabatas ng kasong plunder sina dating Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sinampahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa DOJ ng reklamong pandarambong o plunder sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo at dalawang iba pa dahil sa sinasabing paggawad ng 6.6 billion pesos na mga proyektong infrastruktura sa pamilya Go. Nag-file po tayo dito sa... Diba? Ganyan magbintang par. Ganyan magbintang, may mga ebidensya. Hindi yung magbibintang ka na nga lang. Bangag ka. Meron tayong na presidente. Diba? Kukurapin yung Ganyan, yung mga pagbibintang nyo, walang mga ebidensya. Puro salita lang. Ganito dapat. May mga ebidensya. So, hindi man naman natin kiniklaim agad na parang masama na talaga yung mga Duterte dahil dito sa mga ebidensya ni Trillanes, kasi syempre yung ebidensya ni Senator Trillanes dyan or former senator is naman yan, under investigation pa yan, diba? So ika nga nila, innocent until proven guilty, pero at least may mga ebidensya na ihaharap, diba? Magbibintang ka na nga lang, puro salita lang yung pambato mo, anak ng tokwa. DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-final namin. Nagbabayad pa ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, ng tatay niya, tsaka ng kapatid niya. Mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa planter. So mas malawak na investigasyon ito. Grabe. Na si Senator Bongo sa matrix ng pogo at illegal na droga. Inilabas siya ng PIDEA sa pagdinig ng... Feel ko lang par this coming 2028, tatakbong senator ulit si former Senator Trillanes. Feel ko lang. House Quad Committee. Sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga pogo, illegal na droga at extrajudicial killings noong administrasyong Duterte, naglabas ng matrix ang Philippine Drug Enforcement Agency. Silim naman konektado raw kay Senador Bongo na malapit din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ni Senator Bongo ang mga akusasyon. Napaka-responsable naman po ng PIDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Kabuuan ng war on drugs. I think ito pa yung time na di ba? Ito ba yung time na sila pa yung nasa pwesto, di ba? Kita nyo kung gaano sila ka-untouchable. Di ba? Tapos ngayon, grabe, pinopolitika kami. Titing, Tao na pong humusga. Kayo na pong humusga. Pero ang epekto. Ang tanong dito is... Kami na yung humusga. Tapos kapag huhusgahan namin, manghuhusga kayo. May epekto ba sa taong bayan yung kanyang war on drugs? Well, sige, for the sake of argument, epektibo ba yung war on drugs para sa taong bayan? Sige, for the sake of argument, sabihin natin, oo, epektibo. Diba? Sabihin natin, oo, for the sake of argument lang to ha. Pero, syempre, meron kayo nilabag Diba? Meron kayong nilabag na batas, which is yun nga, yung sa human rights, yung sa extrajudicial killings.
at need nyo yung panagutan. Diba? Ganun lang naman kasimple, ganun lang naman kadali. Hindi ka excuse doon kasi meron kang nilabag eh. Hindi naman pwedeng, oy, meron akong lalabagin ng batas para to sa ikauunlad ng ating bansa para maganda yung epekto nito. Wala namang ganyan. Dapat kung meron kang gustong gawin, 'di ba? Na kapag dapat kung nasa pwesto ka at meron kang gustong gawin, dapat hindi ka sumasagi sa paggawa ng masama para lang ipaglaban yung gusto mong gawing maganda. 'Di ba na? Kasi war on drugs, maganda to, matatakot yung mga addicts nito. Pero syempre, hindi natin bibigyan sila ng pagkakataon na ipaglaban yung sarili nila sa korte. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga... So yan, The Great Controversy, supportahan nyo rin yan kay sa iyong araw. So original video link in the description box below. Bad news kay Bongo. Malakas sa survey pero may banta ng mabigat na kaso. Malakas si Bongo sa midterm election survey. Posibleng top notcher pa nga. Pero may problema. Isang napakalaking problema na baka di mo inaasahan. Si Bongo talaga yung malakas ngayon, men. Yung sa mga survey talaga. Ewan ko kung anong ginawa ng taong yan. Well, yun nga, na yung taong bayan kasi, napamahal sila dun sa sobrang na-appreciate nila yung Malasakit Center. Diba? So, I think isa din yan sa isa din yan sa dahilan kung bakit umarangkada si Senator Bato sa mga mga survey. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero teka lang, ano kaya ang epekto nito sa halalan? At totoo bang may banta ng kaso? Hindi lang isa, kundi ilan? Pero bago mo isipin na typical chismis lang ito, hindi. Ito ay may official documents, may witnesses, may committee reports. Diba? May evidence, may witness. Ganyan dapat para sa mga DDS dyan. Diba? Turuan nyo yung mga bosses nyo na ganito ba? So, diba pwedeng kapag meron tayong gagawing pag-atake sa kabila, meron naman tayong ebidensya. Nakaka-stress yung ganito, wala tayong ebidensya eh. Diba? And then sana, if ever may ebidensya kayo, wag yung mga deepfake or yung mga edited, mga AI. Dapat totoo din yung mga ebidensya nyo. Tingnan nyo si Harry Roque. Diba? Mapapanagot na siya. AI pa more. Pulburon video pa more. Ang pangalan na sangkot, hindi basta-basta. Simulan natin sa pinakamabigat. Ang tinaguriang war on drugs ng dating administrasyon. Alam mo bang kontrobersyal ito? At alam mo bang libo ang nasawi? Pero alam mo bang may opisyal na rekomendasyon na ngayon nasampahan ng crimes against humanity si Bongo? Yes, Nako. hindi lang siya. Kabilang din si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Bato de la Rosa na hindi naman ito bago. Sila naman talaga yung three kings sa war on drugs eh. So, wala lang. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot ba yun? Wala lang. Ewan ko kung magagalit kasi yung DDS kapag sasabihan mo sila na matutuwa pa daw tayo kapag maagrabyado sila. Bahala sila. Consequences nila yan eh. Pero bakit si Bongo? Sabi ng Quad Committee ng Kamara, may kinalaman daw siya sa mga pulisya at direktiba na nagbunga ng libu-libong patayan. Nakakatindig balayibo. Pero teka, Kayo din naman mahirap kasi pagbintangan din si Bongo kasi yun nga, wala pa naman talagang ipinadalang warrant sa kanya Pero yun nga, kung kayo na lang ang bahalang humusga. Siya yung parating nasa tabi ng Pangulo. 'Di ba? Parang siya yung siya yung personal assistant ni FBRD. Tapos Wala lang siyang kinalaman sa mga nangyayari, 'di ba? Or yung mga plano ni FBRD. Kayo na lang bahalang humusga. Senator Bato nga kasali. Pero si Senator Bato kasi, PNP chief kasi siya eh. At dyan nagtatapos, lumipat tayo sa ikalawang kaso. Isang reklamo sa ombudsman. Nag-file ng plunder at graft complaint si dating Senador Antonio Trillanes. Ang aligasyon, ginamit daw ni Bongo ang kanyang... Actually dati yung mga pag-file ni Trillanes, tinatawanan lang yan ng mga DDS. At isa ako sa tumatawa dyan. Diba? Kasi parang nagmumukhang desperado. Yung time ba na solid DDS pa tayo. Isa ako sa tumawa niyan kay Trillanes.
Pero nung yung sa ngayon lumusot na nga sa ICC, grabe, solid pala talaga. Meron pala talagang dito, something dito par. 'Di ba? Kasi hindi naman to hindi naman to hindi naman uusad itong mga ipinupukol sa kanila kung walang katotohanan, 'di ba? Or hindi siya kaduda-duda. Posisyon para paboran mga kumpanyang konektado sa kanyang pamilya, mga kumpanyang nakakuha ng 6.6 billion piso ng Grabe, no? projects. Sa mga family niya rin. So parang pala siya dyan, parang may side hustle, ganon. Kaya nga isa din yan sa problema talaga sa sa dynasties. Mga political dynasty na yan kasi pwedeng pwedeng mapagsamantalahan. Kaya nga yung sa mga Villiers, 'di ba? Though hindi naman natin na sinasabi na para mapagsamantala yung mga Villar, pero parang sila yung mga politiko din to, 'di ba? Mahirap na. Baka may mga Habang siya ay nasa loob ng Malacanang, ibig sabihin may conflict of interest, may pag-aabuso ng kapangyarihan. At kung mapapatunayang totoo, plunder at habang buhay na pagkakakulong. Pero teka, may isa pa. Ikaw ba'y familiar sa Pogo? Ngeta na. Philippine Offshore Gaming Operator. Siyempre, Pogo, walang iba. Ay, wait lang. Wala na pa ako maalala, Your Honor. Sorry. Kalat ang balitang sangkot ito sa pera, droga at trafficking. At may mga bulong-bulungan na si Bongo raw may indirect link nito. Pero Grabe. tinawag niyang sarswela lang daw ang lahat ng ito. Pero kung wala siyang kinalaman, bakit siya paulit-ulit na nadadawit sa mga ganitong issue? Nakakalungkot isip. Well, 50-50 pa naman talaga yan. 'Di ba? 50-50 pa naman talaga yan na pwedeng involved siya. Pwede rin hindi. 'Di ba? Ganun lang yan. Kaya nga ang sagot lang naman dyan is wala. Pumayag siyang imbestigahan. Tsaka harapin niya yan. Like Harry Roque. 'Di ba? Si Harry Roque lang naman yung nagpapalala sa sitwasyon niya eh. 'Di ba? Ayaw harapin eh. Nung humarap man is din, nagbida-bida lang din. 'Di ba? Useless. Kasi mula kasi Bongo sa survey. Kung ngayon ang eleksyon, panalo siya. Pero sa harap ng mga ganitong aligasyon, makakaapekto kaya ito sa tiwala ng tao? Makakalusot kaya siya sa mga kasong ito o may paparating na mas malalim na investigasyon? Hindi natin alam, pero isang bagay ang malinaw sa politika. Minsan hindi sapat ang pagiging malakas sa survey dahil sa pagtanghuli. Ang tanong ng taong bayan ay simple lang, may tiwala ba kami sa iyo? Have mercy, O God. Leviticus 19 verse 15. Yung survey kasi mahirap yung mahirap yung paniwalaan talaga 100%. Huwag kayong magkakaroon ng pagkiling sa paghatol. Huwag ninyong ituturing na higit ang dukha o papaboran ang mayaman. Hahatol kayo sa inyong kapwa ng ayon sa katarungan. Sa gitna ng ingay ng politika, balita ng kaso at pagkakawatak-watak ng opinyon, may paalala ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang hustisya ay hindi dapat nabibili, nababaluktot o nababaliwala. Ito'y dapat nakaangkla sa katotohanan at katarungan. Ngunit sino ba ang tunay na hukom? Ang kasaysayan ng isang katauhan, kaibigan, ay puno ng mga taong nabigo sa pamantayan ng hustisya. Ngunit sa katauhan ng ating Panginoon Jesus, nakita natin ang isang hukom na hindi lang makatarungan, kundi mahabagin. Ang ating Panginoon. Galit na talaga si Batoy. Sabi ni Bato, oh my goodness, meron ng nawaran para sa akin need ko yung i-counter. Ang katuparan ng kautusan. Kasama na ang Levitico, ipinakita niya sa krus kung paano ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay pinataw. Pero ang kanyang habag ay inialok sa lahat ng nagkasala, kahit sa mga usapin ng kasalanan, korupsyon, at kapangyarihan. Hindi lang tayo tinatawag na maningil, kundi tumingin sa ating Panginoon Jesus, ang hukom at tagapagligtas. Kaya naman kaibigan, kung ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan, alalahanin mong may mas mataas na hukom na nakatingin sa puso natin. Tama. Kung ikaw naman ay nalilito sa gitna ng mga balita at kontrobersya, tumingin tayo sa ating Panginoon Jesus, ang katuparan ng katarungan at ng biyaya. Sabi ang kapal ng ebidensya na yan, ganyan par. Ganyan mambintang. Diba? May mga kaakibat na ebidensya, syempre. Sa huli, ang panawagan na ito, humusga tayo ayon sa katarungan, ngunit magmahal tayo ng ayon sa ating Panginoon Kristo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. So, yun lang naman mga kanonisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula na naman kaysa yung araw. So, supportahan nyo yan. Original video link kita description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin
Pilipinos. So kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. So kita nyo naman, si Senator Bongo, kasali din pala siya sa napag-initan. Hindi naman siya napag-initan, pero kasali siya sa parang actionan or inaksyonan ni former Senator Trillanes. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kayo na lang bahalang humusga. Kung ito nga ba si Senator Bongo na siyang parang kaliwang kamay, di ba, ni FPRRD, is wala nga ba siyang kinalaman or kaugnayan sa mga pinagagagawa ng amo niya or ni FPRRD, di ba? So, kayo na lang bahalang humusga. Di ba? And then, yun nga, Bongo, Senator Bato, pati nga daw si Bibi Sara meron ding naka-specialize sa kanya Pero I think kapag dadating na dito yung warrant, parang hindi na sila totally madadala agad sa sa dahig. Kasi yan din yung isa yan din yung isa sa parang sinisecure ata nila Senator Bato doon sa mga hearings nila na parang, oy, basta sa susunod if ever na may mangyari na naman ganito, wag nating ipadala agad sa dahig. Dapat hayaan muna natin na litisin mo na dito sa Korte Suprema sa Philippines, di ba? So I think yung kina Bongo, kina Bato, kina Bibi Sara or sino pa man yung kabilang doon sa Siam is parang hindi yun basta-basta or hindi na sila basta-basta may ipapadala sa dahig. So parang safety sila. Luckily na nga lang talaga inuna ng gobyerno yung ulo, di ba? Kasi kung pinangalawal na lang nila si FPRRD or hinuli, baka hindi na madala sa dahig si FPRRD, di ba? Alam naman natin na yun nga, according to Senator Robin Padilla, FPRRD is their crowd drawer, di ba? Si FPRRD yung tagahatak ng mga supporters. Pero yun nga, same pa rin naman kasi kahit nakulong si FPRRD, ginamit naman ito ng mga alipores ni FPRRD para umangat sa service, di ba? Like, kita nyo naman, grabe yung mga pinagagagawa nilang survey or hearing. Diba? Isipin nyo si Senator Amy, nag-open lang siya ng hearing, may pa-deny pa siya or may paano-ano pa siya na hindi ko to ginawa para magpabango sa mga DDS. Tapos ngayon, inendorso ka na ni Duterte. Ay nako, kaya sometimes talaga ang hirap pagtiwalaan talaga ng mga politikong to diba? Kasi parang inaano lang tayo diba? Nakukuha tayo sa mga pagganyan-ganyan nila, kunyari pang mga sos. So again, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa iyong araw, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, Pilipinoisy. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.